Ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang kababayan natin na nagtatanong na kapag pumasa na daw ba sa EPS topic exam ay ilang porsyento na daw ba ang pag-asang makaalis papunta dito sa South Korea. At dun sa mga baka sabihin nyo na naman ay nananakot ako hindi ako nananakot, sinasabi ko lang yung totoo na ang pag-Korea, ang pag-apply dito sa South Korea ay para lang dun sa mga buang loob. At kung ikaw ay matatakutin, huwag ka nang mag-apply dito sa South Korea. At ito na lang, palagay natin na pumasa ka na sa APS topic exam. Tapos naipasa mo na rin ang Ishihara test. Tapos naipasa mo na rin ang skill test. Tapos pumasa ka na rin sa medical. Tapos nagkaroon ka na ng approval. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may approval na, ay waiting ka na ng employer. Ilang porsyento na ang pag-asa mo na makapunta ng South Korea? Nasa 50% pa lang. 50% pa lang. Tapos ito na. Palagay natin na nagkaroon ka na ng employer, nasili ka na. Tapos nagkaroon ka ng contract forwarding. Tapos nagkaroon ka na ng tinatawag na CCBI or yung visa grant notice galing sa amo mo. Ilang porsyento na ang pag-asa mo na makapunta dito sa South Korea? Nasa 90% na. Kasi may CCBI ka na, may working visa ka na. Nasa 90% na. Bakit ko nasabi, sabihin ng iba, bakit naman hindi pa sigurado? May working visa na nga ako, bakit hindi pa sigurado? Bakit 90% pa lang ang pag-asa mong makarating dito sa South Korea? Ito ang dahilan dyan. May mga nangyayaring ganito. Kahit may CCBI na, may working visa na, pag nagkaroon ng problema yung amo mo at isinarado niya yung company niya, siyempre, cancel na rin yung CCBI mo, yung working visa mo. Ngayon, maghihintay ka ulit ng employer. Tapos, halimbawa naman na hindi nga na-cancel yung CCBI mo, tapos nakapag-asikaso ka na kasi kapag may CCBI ka na, kailangan mong mag-asikaso ng mga requirement, yung mga hinihingi ng DMW, katulad ng medical, NBI, marami yun, siguro nasa 13 o 14 na requirements. Kapag may CCBI ka na, kasama na yung medical doon, COTB, PSA, yan. Tapos meron ka na, nakapagpasa ka na ng ganun, nagkaroon ka na rin ng tentative entry date, tapos nakapunta ka na dito sa South Korea. Pagbaba nyo ng airport, sa Incheon Airport, susunduin kayo ng bus at dadalhin kayo sa training center. Pagdating ninyo sa training center, nasa 99% na sigurado kang makakapagtrabaho sa company ng amo mo. Paano ko nasabi yun? Kasi may mga bumabagsak sa medical sa training center. Pagbaba nyo ng bus kasi may medical kayo doon. Ngayon, kapag bumagsak ka sa medical, uwi ka na ng Pinas. Kaya nga sinasabi ko, hanggat hindi kayo nakakarating sa company ng amo nyo, hindi pa rin kayo sigurado. Ngayon, kapag nakarating na kayo sa company ng amo nyo, nakapagtrabaho na kayo, 100% na yun. Sigurado na yun. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo na ang pag-apply dito sa South Korea ay parang sugal. Kasi wala talagang kasiguraduhan hanggat hindi kayo nakakarating sa company ng amo nyo. Isipin ninyo, sa registration pa lang, pahirapan na. Diba? Ang dami yung pagdadaanan na proseso bago makarating dito sa South Korea. Tapos, kapag nandito na kayo sa South Korea, doon nyo na malalaman talaga kung ano yung magiging buhay-buhay nyo dito sa South Korea. Nakadepende pa rin sa madadatnan ninyong mga katrabahong Pinoy, Koreano, hindi natin alam kung ang magiging amo nyo ay mabait o salbahe. Diba? Ganun talaga. At paswertihan pa rin pagdating dito.